Ang rabies ay isang nakakahawang sakit na sanhi ng rabies virus na nakakaapekto sa central nervous system at madalas ay nauuwi sa kamatayan kapag hindi naagapan. Ito ay endemic sa Pilipinas. Ibig sabihin ay patuloy na nangyayari sa bansa buong taon. Ang rabies virus ay nakukuha kapag nakagat o nakalunok ng laway ng isang asong may rabies. Pero alam niyo bang may ilang paniniwala tungkol sa rabies ang hindi totoo, kaya nagdudulot ng pagkalito sa mga tao? Usapang rabies fake info ngayong umaga, dito lang sa Wow You Know! Rabies fake info number 1. Ang mga tuta ay may rabies pagkapanganak. Marami ang naniniwala na ang pagkakaroon ng rabies ay inborn sa mga aso. Ito ay hindi totoo. Ang mga aso ay hindi magkakaroon ng rabies kung hindi sila may infect ng ibang asong may rabies. Paniniwala kasi ng marami na ang rabies ay parang kamandag na normal sa aso, na minsan ay sinasabi pa nga ng ilan kapag tuta ay mas matindi ang rabies. Ito ay fake news. Ang rabies ay virus na naililipat sa pamamagitan ng transmission at hindi siya inborn disease. Wala itong pagkakaiba sa COVID na mahahawa ka lang kung magkakaroon ng direct contact sa isang taong may COVID. Rabies fake info number 2. Mga stray dogs o asong gala lang ang pwedeng magkaroon ng rabies. Marami ang naniniwala na ang mga asong gala ay nagkakaroon ng rabies dahil sila ay exposed sa dumi ng kapaligiran at dahil sa pagkain na kanilang kinakain kung saan-saan. Bagamat totoo na mas mataas ang chance na ang mga stray dogs ay magkakaroon ng rabies, ay hindi ito dahil sa exposure nila sa dumi. Kundi dahil mas malaki ang posibilidad na sila ay may makasalamuhang asong may rabies na pwedeng makahawa sa kanila. Hindi rin safe sabihin na ang mga fur babies na nasa loob lang ng mga bahay ay walang chance na magkaroon ng rabies infection. Dahil mayroon pa ring possibility na sila ay maka-encounter ng ibang hayop na may rabies gaya ng pusa at daga. Halimbawa, ay isang ligaw na pusa na infected ng rabies virus na makakapasok sa bahay at makakagat o makakalmot ng alagang aso ay may chance na ma-infect ito ng rabies. Rabies fake info number 3. Madaling sabihin kapag ang isang aso ay may rabies. Kapag ang isang aso ay agresibo, tahol ng tahol at naglalaway, ang paniniwala ng karamihan ay ito ay may rabies. Bagamat totoo na dapat iwasan ang mga ganong behavior ng aso, ay hindi automatic na ito ay may rabies. Dahil may mga pagkakataon na ang isang asong may rabies ay walang extreme signs of aggressive behavior na pinapakita. Ang mga asong may early stages of rabies infection ay hindi nagpapakita ng aggressive behavior. Instead, pwede silang maging withdrawn, restless, at anxious. Yung tipong hindi mapakali at galaw ng galaw.
At bagamat hindi sila ganun ka-agresibo, ay pwede pa rin silang maka-infect ng tao. Mayroon din tinatawag na dumb rabies, kung saan ang asong may ganitong klase ng rabies ay nakakaparalisa at hindi makagalaw. Imbes na maging agresibo, pwedeng isipin tuloy ng tao na may ibang sakit ang aso na kapag nilapitan nila para tingnan ay aksidente silang makakagat. Rabies fake info number 4. Ang mga small scratches at licks ay okay lang. Isa pang fake news tungkol sa rabies ay yung paniniwala na kapag mababaw at maliit ng kalmot lang o kaya ay nadilaan ng asong may rabies pala, ay hindi na ito delikado. Ang mga aso ay may tendency na dilaan ang kanilang mga paa kapag sila ay naglilinis ng katawan. Dahil dito ay pwedeng malipat ang kanilang rabies-infected saliwa sa mga kuko o toenails nila. Kaya kapag nakalmot ng kuko ng asong may rabies, ay may chance pa rin na pumasok sa katawan ng virus sa pamamagitan ng sugat na nakuha dahil sa kalmot. Hindi rin magandang ideya na padilaan ng kahit anong bahagi ng katawan, lalo na iyong mga sugat o open wound, dahil tumataas ang risk ng rabies virus transmission. Pwera na lang kung alaga nyo o kilalang-kilala ang aso at sigurado kayong regular ang pagpapa-anti-rabies vaccine nito. Rabies fake info number 5. Ang paglalagay ng bawang o suka sa bahagi ng katawan na nakagat ng asong may rabies ay sapat para patayin ang virus. Ito ang rabies fake info na pinakadelikado sa lahat. Kung saan marami ang naniniwala na ang paglalagay ng dinurog na bawang o suka sa bahagi ng katawan na nakagat o nakalmot ng asong may rabies ay makakatanggal sa virus. In fact, mas malaking problema pa ang pwedeng mangyari kapag ito ay ginawa dahil madidelay ang pagbibigay ng proper treatment sa biktima. Dahil iisipin nito na natanggal na ang rabies sa kanyang katawan. Hindi rin sinasuggest na sipsipin ang dugo mula sa part ng katawan na nakagat o nakalmot ng asong may rabies, gaya ng ginagawa sa mga taong natuklaw ng makabandag na ahas. Ang tamang gawin kapag nakagat o nakalmot ng asong inaakalang may rabies ay hugasan ito ng sabon na tubig tapos ay agad na pumunta sa bite center for assessment at mabigyan agad ng rabies shot to prevent further harm. Hindi pwedeng ipagwalang bahala ang kagat ng asong hindi sigurado kung may rabies o wala. Kumbaga, it's better to be safe than to be sorry. Dahil kapag hindi naagapan ng rabies virus na pumapasok sa katawan, ang ultimate result nito ay kamatayan. At yan ang ilan sa mga rabies fake info na talaga namang mapapawaw ang lahat dahil sa dagdag na kaalaman na ating natutunan. Dito lang sa Wow You Know! Let's get together, Sunday 25.
Senate 25.